Hallelujah. Hallelujah. Napalayo na po, hindi ko na po kayang lakarin ang St. Thomasville, no? Dati po, diyan lang po ako sa kabilang, sa likod lang. Ayun, ano, namimiss ko tuloy yung bahay namin. Well, anyway, isang pagpapala po ng Diyos ang dumating sa buhay ko na alam ko naman na po iyon, kaya lang pag pala totoo na, yung this is it. Di ba? Sabi nga nila, real, ano yun? Sabi nila, this is real. Totoo na ito. Madali lang sabihin, pero kapag totoo na, nararamdaman mo na pala. Alam niyo po, nung una kong nalaman na, yung una kong nalaman na totoo na mayroon ng date kung kailan kami kailangan lumisan dun sa aming 20 years na tahanan. Unang bahay po namin yun na talagang pinagdasal ko sa Panginoon na mabayaran namin. But sa buhay ng tao, hindi po natin, marami po tayong hindi na inaasahan na pangyayari. Pero isa lang po ang nakasiguro ako, sa mga sandaling yun, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nung nalaman ko po yun, talagang nakaramdam ako ng takot. No? Pero sabi ng Diyos, do not be afraid. Ang sabi niya, huwag kang matakot, kasama mo ako. So sabi ko, o di hindi matatakot. O di ngayon, ang tanong, saan po ako pupunta, Lord? Ang tanong, saan po ako lilipat? Wala po akong na-prepare. Ikaw ang bahala. Saan ako pupunta, hanap ako ng hanap, wala akong makita. Dahil mahirap pong maglipat kung kulang ang iyong sandata, kulang ang iyong bala. Pero ang sabi niya, ako ang bahala sa iyo. Hindi kita pababayaan. Alam niyo po, hinanap ng Diyos ang lugar o ang tahanan kung saan niya pala ako talaga ipin-repair. No? Siyempre, si El Shaddai, kaya ang kinanta natin kanina ay higit sa sapat, higit pa sa inaasahan natin. Kasi totoo nga, higit pa sa inaasahan ko. Ang una pong plano, ang sarili ko pong plano, ay lumipat na lang po doon sa aming warehouse before, doon sa mahabang parang. Mas malayo-layo po yun dito. So nakaprepare na siya last year na doon na lang kami lilipat. Kumbaga, okay na po. Sabi ko, Lord, tatanggapin ko na. Bahay din naman yun Kaya lang, katotohanan, pag pinag-usapan po natin ang katotohanan, para namang dinigrade ko si El Shaddai kapag tinanggap ko na doon ako lilipat sa dati naming bodega. Bodega po kasi yun. Malawak yung lugar at amin yun. Hindi ko na kailangan magbayad. Kaya lang, sabi ko parang hindi Parang last minute, sabi ko, Lord, parang hindi Parang hindi ikaw yan kapag doon ako. Hindi ko minamaliit yun dahil malaki yung lugar ngayon, amin yun. Pero, hindi yun ang plano mo sa akin. Pero bahala ka. Alam niyo saan niya ako dinala? Sa isang lugar, ang sabi ni Sister Belen last Friday, Hoy sis, mayayaman nakatira doon Sabi ko, bakit? Mahirap ba si El Shaddai? ang sagot ko sa kanya, bakit? Mahirap ba si El Shaddai? Hindi. So, doon niya ako dinala sa hindi ko inaasahan, higit sa aking inaasahan. Di ba? So, napakabuti ng Diyos. Kasi kahapon, pag-surrender namin sa bangko, ang sabi ng manager, sa lahat ng nag-surrender, siya yung masaya. Kasi, totoo po yun, masakit. Masakit sa kalooban. Ay, hindi na nga ako ulit. Ay, isang beses na nga ako tumingin ulit. Kasi, ang tagal namin yung pinaghirapan, pero nawala. Pero, ganun talaga ang buhay. Anyway, bahay lang yun pwedeng mapalitan anytime. At pinalitan ng Diyos, kanina kinukwento ko sa kanila kung gaano in detail yung binigay sa akin ng Diyos. Lahat ng gusto ko sa isang, ang tawag ko po doon ay hindi bahay. Hindi namin bahay kasi umuupa lang po ako doon. Ang tawag ko po doon ay home. Ano ba Tagalog ng home? Tahanan. No? Ang bahay, yung house. Ang home, yung tahanan. So ang tawag ko po doon ay sa bago namin tahanan, ay ibinigay ng Diyos ang lahat ng description na gusto ko. Hindi sobrang laki kasi ang hirap pong maglinis. Kaya eksakto lang. Eksakto lahat. May halaman, may sikat ng araw, masarap ang hangin. Kasi sarap, sabit na sabit po talaga ako sa hangin. Kaya ang napapasin nyo pag nandito tayo at umiinit ang hangin.
Ganyan ako ng ganyan at panayang pasalamat ko sa Diyos kasi isang biyaya po ang makalanghap ng hangin. Kaya sa tahanang iyon, kung saan niya ako dinala at saan niya ako inilipat, ang hangin po ay tuloy-tuloy. Masa taas, masa baba talaga naman. Wala akong nasambit sa unang araw ko sa tahanang iyon, kundi, ay salamat sa Diyos, ang sarap ng hangin. Kaya, alam nyo, sabi nga, kung naalala nyo, di ba last previous years, lagi ko sinishare sa inyo, para namang wala pong katapusan yung aking pagsubok, para namang hindi pa ako nakakakita ng liwanag. Pero pinakita na po ng Diyos ang liwanag sa aking buhay. Sa tahanang iyon, wala talaga siyang dilim. Alam niyo kung bakit? Sabi ng anak ko nung unang gabi, Mami, parang hindi natin kailangan mag-ilaw. Sa araw, maliwanag. Sa gabi, kinukwento ko sa kanila kanina, sa labas, napakaliwanag kasi katapat ko yung poste. hindi na didiliman ang tahanan iyon. Kahit patay ang ilaw, sa buong tahanan, maliwanag kasi yung sinag ng poste, talagang nakasentro doon sa tahanan. At isang hindi ko inaasahan, ang may-ari po ng bahay na yun ay isang prayer partner. Talagang si El Shaddai ang humanap sa bahay na yun. Salamat sa Diyos. Siya po ay isang prayer partner natin sa Hong Kong. Kaya sabi ko, at lahat ng kondisyon, hindi ako pinahirapan. Pagdating sa down payment, pagdating sa oo yung landlady. the God, really, the favor of God is in me. No? At sa inyo rin po, mga kapatid. Kaya sabi ko, kahit nasaan ako, pag kailangan ng gawain, hindi ako pwedeng hindi tatakbo. No? Kahit na maglakad ako, kaya ko naman lakarin yun. Hindi man layo rin pala. Pero wala imposible sa Diyos. Nakakalakad nga tayo pag walk of faith, di ba? So, ibig sabihin, kahit anong mangyari, kapag sa gawain ng Diyos, hindi po tayo magpapapigil. At salamat sa Diyos, simula na po. It is the start of my life. Kumbaga, yung buhay ko, yung libro ng buhay ko ng puro masakit, malungkot, nagsimula na po ngayong January 30 ng masaya. May liwanag. So, isa lang pong ibig sabihin, wala pong forever. Walang permanente sa mundo. Everything in His time is beautiful. He makes all things beautiful in His time. Kaya ang ginagawa ko po ngayon, hindi na po ako nag-aalala. I just enjoy my day. Enjoyin na lang po natin ang araw. Kasi kung uubusin, sabi nga ni Brother Chito kanina, nung kami ay nagkukwentuhan, sayang ang oras kung uubusin natin kaisip kung wala naman tayong maisip. Di ba? Isip ang isip ng solusyon, wala namang gagawa. Kaya sabi ko, ay naku, alam na ng Diyos yan. Sabi nung isang kakilala ko, paano yan? Saan ka na? Ay, bahala na ang Diyos, hindi ko alam. Ayoko sumagot. Bahala na ang Panginoon, bahala na si Yahweh. Kasi siya naman talaga ang lahat ang nakaan. Kaya binabalik ko ang papuri sa Diyos lahat ang papurihan. To God be the glory. Sir Amy? Okay na? O sige po, tayo na. Pasensya na po Nasabik po ako mag-share. Hindi napigil.